In the past few weeks, we are studying about the ministry. Pinag-aaralan po natin yung salitang ministry and ministry. It is all about service. The ministry of the Lord is our service for the Lord. Ano po ba yung ating mga pwedeng gawing serbisyo para sa Panginoon? Although God doesn't need our service, meron siyang millions of angels that can worship Him, that can serve Him, pero binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-ministry or makapag-service sa Panginoon. Anything that we do, anumang bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, you spend your time, your talent, your treasure, that's called ministry. Pero no matter how we persuade people, encourage people, na tayo po ay maglaan ng ating serbisyo sa Panginoon, isang bagay ang nagiging balakid. Bakit ang isang tao, maging sa kapwa-tao man, at sa Diyos, nahihirapan tayong mag-exert ng effort, gumawa ng bagay na mabuti, sa kadahilan ng pag hindi mo nakikita yung malalim na dahilan, hindi mo gagawin ng isang malalim na bagay. Kung hindi mo nakikita kung ano ang naibibigay sa iyo ng taong ito, minsan ang hirap suklian ng pagmamahal. Ganon din sa ating Panginoon. Isang dahilan kung bakit maraming mananampalataya, nahihirapan tayong mag-render ng service sa Panginoon, sapagkat minsan hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. That's why we are studying the art of thanksgiving. When we say art, it is the expression. Papaano ka bang magpapasalamat sa Diyos sa kabila ng ang buhay mo ay dumaranas sa problema, sa kahirapan, may mga karamdaman. Tulad po ng naranasan ni Haring David, yung binasa natin na verse 12, yung mga text po na nasa baba, pinakita niya muna ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, kalungkutan, mga parusa, iba-iba. Pero bakit nag-twist yung verse? Papaanong naitawid niya yung verse sa kabila ng lahat na ito, gusto pa rin niya magpasalamat sa Panginoon sapagkat natutunan ni David yung the art of thanksgiving. Sapagkat sa panahong ito, napakahirap makakita ng pagpapala sa dami ng ating mga nakikitang kahirapan, kaguluhan, mga demand ng buhay. Isa sa mga motivation ng isang Kristiyano para tayo ay mas lalong lumapit sa Panginoon ay yung makita natin na ang Diyos ay may ginagawang mabuti sa ating buhay. At last week, pinag-aralan natin ano ba yung mga bagay na kung tutuusin ay napakalaking benefits na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. And I want to share, meron ditong 4 na bagay, hindi ko alam kung matatapos natin. Ano yung 4 na bagay? Spiritual things and material things na sapat na dahilan para ikaw ay maging thankful sa Panginoon. Unang-una, we thank God for our salvation. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating kaligtasan. Sabi ng Bible, sapagkat sa biyaya, ikaw ay nangagligtas. Sa iyong pananampalataya, hindi dahil sa iyong sarili. Ito'y regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sapagkat maaring ikaw ay magyabang. Kaligtasan, if there's something that we should be thankful, and if there's something that we should praise the Lord according to His attributes of God, that attribute is Him being the Savior of our soul. I mention soul, kaluluwa, tagapagligtas ng ating kaluluwa. Alam niyo po, for our visitors, ang pinakang tinuturo ng church na ito ay yung salitang kaligtasan. Kaya ito ipaulit-ulit sapagkat ito ang pinakang naging dahilan ng Diyos bakit siya napunta sa lupa. Maraming uri ng kaligtasan. At maraming klase ng tagapagligtas na pwedeng tugunan ang pangangailangan mo sa buhay. Pag ang isang tao ay may sakit, kailangan mo ng kaligtasan, at maaring ang tagapagligtas mo ay ang doktor.
Kapag may sunog, may panganib, kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng bumbero. Pag ikaw ay nalulunod, kailangan mo ng kaligtasan, at ang tagapagligtas ay ang Coast Guard or yung magaling lumangoy. Kapag ikaw ay napapahamak, kailangan mong idepensa ang sarili mo, kailangan mong tagapagligtas, may abogado. Kapag ikaw ay nangangailangan, nagkukulang ka sa iyong mga pangangailangan, kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ang Bombay. Kapag ikaw ay nanganganib, kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ang pulis. Lahat ng bagay na yan, nangangailangan tayo ng kaligtasan. But may I tell you, maaring sa pisikal na pangangailangan, sa pisikal na kaligtasan, pwedeng tugunan yan ng kapwa-tao. But Jesus is not just a Savior, hindi lang siya tagapagligtas, siya ay tagapagligtas ng kaluluwa. Sapagkat walang sino man sa sinabi ko ang pwedeng magligtas sa ating kaluluwa. Maaring sa panahong ito, we are looking for our physical Savior, sapagkat ang kaluluwa natin ay hindi pa nalalagay sa kapahamakan ng kamatayan. Kaya ang hinahanap natin, sino magliligtas sa amin sa utang, sino magliligtas sa amin sa sakit, sino magliligtas sa amin sa panganib. But one day, patutunayan ng Diyos na higit pa sa mga kaligtasang yan, ang pinakang kailangan mo, yung kaligtasan ng kaluluwa mo, na pag ikaw ay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? And we should be thankful to God. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kung tinanggap mo ang Diyos bilang tagapagligtas. Ang binigay sa atin ng Panginoon ay ang kaligtasan. Marami ang nagkakandarapa para mabuhay. In fact, the irony is marami ang nagpapakamatay para mabuhay. Nagpapakamatay sa trabaho, subsub sa trabaho, subsub sa pag-aaral. Pero no matter how you try, all of it will come to an end. Matatapos din ang buhay. Yung mga savior na sinutukoy ko kanina, the doctor can prolong your life, pero mamamatay ka din. The fireman can save your life, pero mamamatay pa rin tayo. Pero ang buhay natin, mapahaba man, meron itong hangganan. At sa oras ng kamatayan, ang may iwan, nahaharap sa Diyos ay ang ating kaluluwa. And the Bible says, ang ating kaluluwa ay dadako sa paghuhukom ng Panginoon. Isang bagay lang ang ating pwedeng sabihin sa Panginoon, tinanggap mo ba siya bilang tagapagligtas? Sabi ng Panginoon, for by grace ye are saved. Biyaya lang yun ng Diyos eh. Alam nyo, ang nagsalita niyang Ephesians, si Apostol Pablo. Sino si Apostol Pablo? He is a chief sinner. Siya'y maraming inuusig, maraming pinapapatay. Pag sinabing chief sinner, puno ng kalokohan, puno ng kasalanan. Pero papaanong si Apostol Pablo, hindi lamang siya nakakilala sa Diyos, kundi linigtas pa ng Diyos. Biyaya lang yun ng Diyos. For by grace we are saved through faith. Through faith, pananampalataya. Nananampalataya ka, bagamat hindi mo nakikita ang Diyos, pero naniniwala ka, ang tao may tagapagligtas. Hindi lamang ang tao inilikha, pero ang tao kailangan ng tagapagligtas. And through faith, pag sinabing faith, things unseen, hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka, may kaligtasang ipagkakaloob ang Diyos. Whether you believe it or not, it is an absolute truth. At sabi dyan, for by grace you are saved through faith and not of yourselves, hindi dahil mo. Makakarating ka sa langit, hindi dahil sa sarili mo, hindi rin dahil sa gawa. Magyayabang lang tayo kung dahil sa gawa. Ibig sabihin, kahit anong ating gawin, hindi sapat. Pero salamat, we thank God for our salvation. And by salvation, through salvation, we are cleansed by God. Tayo ay nalinisan, tayo ay nahugasan ng Panginoon. Ang tao, kahit anong gawing pagpapakabuti, may natitirang kasalanan. At hindi pwedeng linisin ng isang madumi ang malinis na bagay. Yung mesa, pag kumuha ka ng basahan at yung basahan madumi, lalong dudumi lang yon. Ganon ang ating buhay.
Kahit anong pagsusumikap mo, na sabihin mo, pupunta ako sa langit kasi hindi naman ako katulad nila. Hindi ako kasing sama nila. Pero may kasalanan ka pa rin. At dahil sa kasalanan na yon, hindi sapat para makarating ka sa langit. Pero anong ginawa ng Diyos? Alam ng Diyos na walang anuman ang pwede nating gawin upang tuluyan tayong malinis sa ating kasalanan. Kaya pinababa niya ang kanyang anak bilang ating kapatawaran at mula sa pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay nahugasan. We are cleansed by God through our salvation. Bagamat tayo ay nananatiling may karumihan, hindi perpekto ang ating buhay. Maraming mga nagsasabi, bakit naman ganun nung siya'y nag-church, pero bakit may mga ganito pa rin natitirang ugali? Nababawasan. Ayun na nga nag-church siya pero may konti pang ganung ugali. Hindi lalo na kung hindi nag-church yan. At least kahit pa paano unti-unting nababago, we are cleansed by God. Through salvation, we are not just cleansed by God. Through salvation, we are changed by God. Binago tayo ng Diyos. But we all, with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed in the same image of the glory of God. Binago tayo ng Diyos. Ano ang ating buhay nung wala pa tayo sa ating Panginoon? Kung wala ka sa Panginoon, nasaan ka ngayong araw na ito? Kung wala ka sa Panginoon, saan tatahak ang buhay mo? Salamat sa Panginoon sapagkat hindi niya lamang tayo linigtas, binago tayo ng Panginoon. Unti-unti nating ibinibigay sa Panginoon ang ating mga kahinaan, unti-unti nating sinusurrender sa Diyos ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Through salvation, we are changed by God. Yan po ang nagagawa ng kaligtasan ng Diyos. It cleanses us. We are in the process of sanctification. Ibig sabihin ng sanctification, dahan-dahan pa tayong liniliguan, linilinis ng Diyos, natututo, and then we felt that we have changed. Alam nyo, ang isang resulta ng nakakilala sa Diyos, may nagbabago sa buhay. Hindi pa perpekto, pero may nagbabago. Ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong nasa paligid natin, mga kaeskwela natin, kapitbahay natin, kapamilya natin, they may not come inside the church, they may not read the Bible, but they can read the Bible through your lives. Makikita nila, ano bang meron sa Bible sa pamamagitan ng inyong buhay? Sapagkat we are living epistle. There should be change in our lives. At panghuli po, we thank God for our salvation because through salvation, we are complete by God. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. There is a missing piece. There is an empty space in the heart, in the soul of man. May nawawalang puzzle na hanggat hindi mo nakikita yon, kahit anong ilagay mo dyan, it will not fit. Kahit lagyan mo yan ng material na bagay, oo, nakakapagpasaya. Kahit lagyan mo yan ng anumang relasyon ng tao, nakakapagpasaya, pero hindi pa rin yan. There is a missing piece in the life of man na kung saan ang piyesang ito ay nawala nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos sa lugar ng hardin. At malibang ang Diyos ay makabalik sa puso ng tao, a man will never be completed. Hindi makukumpleto ang buhay ng isang tao. That's why through salvation, we are complete by God. We thank God for our salvation. Nagpapasalamat po ba kayo sa kaligtasan? Alam nyo kasi tayo laging nakatuon sa material things. Sabi nga natin, ang kasabihan, pag walang bigas, hindi ligtas. Yung mga yan, marami ang pwedeng magbigay sa'yo. Pero tandaan nyo, ang kaluluwa, ang kaligtasan ng kaluluwa, walang sino man, tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. What shall I render unto the Lord for all the benefits? Ang Diyos, maraming beneficiary. Kristiyano ka man o hindi, pare-parehas nakakaramdam ng ulan, ng araw, pagkain, pero may special benefits na binibigay ang Diyos doon sa talagang nanampalataya sa Kanya na hindi niya pwedeng ibigay sa lahat. Ano yon? Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Alam nyo, hindi kasi natin, sabi ko nga
Ang hirap kasing i-appreciate yung hindi pa nakiklaim. Di ba? Minsan, pag may mga lumalabas sa cellphone nyo, nanalo kayo ng 20,000 pesos, ay scam yan. Parang ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan ng kaligtasan. Kaya nga, true faith pananampalataya. Pero mga kapatid, alam nyo, ang pinakang pag-asa ng isang Kristiyano, yung dumating man ang kamatayan, alam mong hindi dito nagtatapos ang lahat sapagkat merong buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga bisita, the reason why you are here, bakit ang tao'y nabubuhay pa, para saan? Para magtrabaho? Para makapagtapos kayo ng pag-aaral? Para matupad ang mga pangarap? Probably, but that's not the end reason. Sapagkat kung yan lang ang dahilan nyo, bakit mamamatay din pala? Ang tao hanggat nabubuhay, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. At kung tinanggap mo ang Panginoon, sapat na yon para maging mapagpasalamat ka. Yung buhay na binibili ng mga nasa ICU, yung oxygen, yung mga gamot para mabuhay lang. Pero ang reality, mamamatay din. Right? Pero ang ino-offer ng Diyos, buhay na walang hanggan. At kung meron ka nun, sapat na yon para maging thankful ka sa Panginoon. Number 2, we thank God for our salvation. We thank God for our service. Nagpapasalamat tayo sapagkat hindi lamang tayo linigtas ng Diyos, tayo ay binigyan ng pagkakataon na makibahagi sa gawain ng Diyos. And I thank Christ Jesus Lord, who hath enabled me, Apostle Paul, for He counted me faithful, putting me in the ministry. Nung linigtas ka ng Diyos, lagi kong sinasabi, kung ang dahilan lang ng Diyos, nung linigtas ka niya ay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan at mapunta ka sa langit, sana nung sinabi mong tinatanggap kita sa matamis na pangalan ni Jesus, amen, sana diretso sa langit. Bakit ka pa nasa lupa? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi sa kanyang gawain. Nang sa gayon, pag humarap ka sa kanya, masabi mo naman, hindi lang naubos ang aking buhay sa aking sarili, sa aking mga pinangarap, sa sanlibutan. Yung buhay na ipinagkaloob nyo sa akin, nung araw na nakilala ko kayo, ay buhay na ipinagamit ko sa inyong gawain. And we should be thankful. Maging thankful tayo pag tayo ay nasa gawain ng Diyos. Why? Serving the Lord is our great purpose. Yun yung dahilan bakit nandito ka pa. Ang tawag dyan is restitution, pagbabawi, panahon para pumuwi. Di ba? Halimbawa, pag matagal kang nawala sa iyong mga pamilya, let's say, mas to the worst, hindi mo nakilala yung iyong mga anak, tapos biglang kung sino-sino ang mga pinag-aral mo, kung sino-sino ang mga pinaglaanan mo ng oras mo, tapos biglang nakita mo yung anak mo ngayon, siya pala, babawi ka. Kasi sa iba nga naibigay mo. Doon pa kaya sa tunay mong anak. Alam nyo, nung hindi pa tayo sa Diyos, ang ating oras, kung hindi sa sarili, sa sanlibutan. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, ilan sa pera mo ang ginamit mo para sa dyablo? Ilan ang inubos mo para sa bisyo? Ilan ang inubos mo para sa mga bagay nito? Ilan sa iyong mga lakas ang ginamit mo para maubos sa sanlibutan? Pero nung nasa Diyos ka na, Panginoon, yung aking buhay noon, inubos ko lahat sa mga bagay nito. Yung natitira, ipapagamit ko naman sa iyo. That is the remaining purpose of your life. Kaya nga sabi ng kanta kanina, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? So serving the Lord is a great purpose. May natitira ka pang layunin. At ang isa sa iyong layunin, kung nakilala mo ang Diyos, nabuksan ang iyong puso na dati matigas, na dati ay malabo sa iyo ang kaligtasan, na akala mo ang kaparaanan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng relihiyon, sa pamagitan ng pagbabautismo, sa pamagitan ng mabuting gawa, pero nakita mo ang katotohanan. What is your great purpose? Sabi ni Apostol Pablo, we are debtor. Meron tayong pagkakautang na kung nakita mo, narinig mo ang magandang balita, ibahagi mo. Alam nyo tayong mga Pilipino, nakilala tayong mga marites Di ba? Na pag merong alam, ibabahagi ko. Ang pinakamagandang balita, wala nang iba kundi
Ang tao, bagamat makasalanan at pupunta sa impyerno, pero merong Diyos na handa siyang iligtas. The remaining purpose, students, mga kabataan, mga nagtatrabaho, bakit kayo nasa inyong trabaho? Bakit kayo nasa eskwelahan? Diyan kayo linagay ng Diyos sapagkat meron kayong purpose. Hindi lang to earn money. Hindi lamang para kayo ay makapagtapos. Linagay kayo sapagkat merong nais na abutin ng Diyos sa mga lugar na yan. Kaluluwa na kailangan ng kalinawan at kaligtasan. Serving the Lord is a great purpose. Serving the Lord is a great privilege. It is a great privilege. Yung ikaw nga ay bata ni Mayor, talagang taas noo ka na . Di ba? Yung ikaw ay naglilingkod sa mga matataas na opisyal, ay napakalaking pribilehiyo na noon. Kung naniniwala tayo na ang Diyos, He is the Lord of Lords and the King of Kings, sino tayo para gamitin ng Diyos? Alam niyo ba ang Diyos, kung sa pagkanta at sa pagkanta, anghel ang pakakantahin niya . Pero tayo kahit sintonado, pinapakanta ng Diyos . Di ba? Minsan, ano bang pwede nating ipagmalaki sa Diyos na talento natin? Pero yung gamitin ka ng Diyos, Lord, wala akong may pagmamalaki. Pribilehiyo mo lamang ito. Amen. Sa mga manunugtog, pwedeng gumamit ang Diyos ng mga talagang musicians, mga artista, mga kilala. Pero bakit tayo? So we should be thankful to the service na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sa ating mga kabataan, who are you to preach? Sino tayo para mangaral? Mga bata pa tayo, walang karanasan, pero binigyan tayo. At kung binigyan ka ng pribilehiyo, samantalahin mo ang pribilehiyo na yon. Sapagkat ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos na may bigay ng buhay at may bigay ng buhay na walang hanggan. Serving the Lord is a great purpose. Serving the Lord is a great privilege. Serving the Lord is also a great partnership. May layunin ka sa buhay, pribilehiyo sa buhay, ito ay tulong-tulong sa ating buhay. Partnership. Kung merong gawain ng Diyos, ito'y pinagtutulungan. It is not just a one-man pastor ministry. Hindi natin kaya ng isa lamang gawain. Napakalawak ng gawain ng Diyos. You cannot see God. Pero ang Diyos, nagbigay ng Great Commission at nagtatag ng iglesia bago siya umalis. Ang iglesia ng Diyos, sabi ng Diyos, ako ang ulo at ang aking katawan ang iglesia. Kung gusto mong mahalin ng Diyos, mahalin mo ang iglesia. Serving the Lord is a great partnership. Ang iglesyang ito ay hindi magpapatuloy kung walang partnership, kung wala tayong tulungan. Sa iba't ibang bahagi, ipinamamalas nyo ang inyong pagtulong. Maaring sa pamagitan ng inyong oras, ng inyong talento, ng inyong pagbibigay. Pero ang ministry is a partnership. And you cannot go alone being Christian na masasabi mong, hindi ko naman kailangan makipag-partner pa. Sapat na yung okay naligtas or maaaring nakakapakinig din naman ako. But you should be involved in the ministry. Why? Ministry is a great purpose. Serving the Lord is a great privilege. And you should be partners in the ministry. Number 3, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ito, mga spiritual things . Pag mga spiritual kasi, hindi nakikita ng tao yon. Ang nakikita natin, laging material. We thank God for salvation. Salamat sa Diyos sapagkat for enabling me in the ministry. Nagkukulang din tayo, nadadapa din tayo, pero salamat, nakakabalik tayo sa gawain. Pangatlo, we thank God for our sanctuary. Salamat sa church. Sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad. Past tense yun . Alam niyo ang ibig sabihin nun, Sabado pa lang, excited na ito. Ang problema, maraming gustong makarating sa langit, pero ayaw pumunta sa church. Hello? Gustong pumunta sa langit, pero sa church ayaw pumunta. Spiritual things. And heaven is a spiritual place. Sa church, hirap tayong makapunta. Tapos sa langit, magjo-join ka. Parang ang hirap. Pasalamat tayo kung tayo ay nasa church. Magpasalamat ka kung ikaw ay nasa bahay-sambahan. Kasi marami ngayon nasa bahay pagamutan.
Pasalamat ka kung ikaw ay nasa bahay, sambahan, sapagkat marami ngayon nasa kulungan. Ang iba naman, nandun, sa sabungan, may simbahan din doon. Minsan nakakahili din yung sabungan yan, puno ang parking yan. Pero may discipline, ang ganda ng line-up na mga, minsan natingin ako, baka may plate number ng membro natin dyan. Magse-second service daw. Mga kapatid, kung meron mang lugar na kung saan salamat, nandun tayo, yun ang gawain ng Diyos. Are you thankful na meron tayong church? Ito po ay bunga ng ating serbisyo. May nagpasimula. Pero meron din naman nagpapatuloy. At sa panahon natin, sa panahon nyo, tayo ang nagpapatuloy. Mahalin natin ang iglesia. Ito ang puhunan ng ating mga pioneer members dito ay ang kanilang mga lakas, ang kanilang mga gana, ang kanilang mga oras at pananampalataya. Mahalin natin ang iglesia sapagat ang iglesyang ito ang magtutuloy ng buhay pananampalataya ng susunod na henerasyon. I am so thankful. We thank God for our church. Salamat na lang sapagkat merong lugar na kung saan sa buong linggo ang aking kaluluwa ay napapakain. Merong lugar na kung saan ako'y nakakarinig, hindi ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Isang pangungusap na nagbibigay sa aking hamon. Salamat sapagkat merong church, yung mga panahong ako'y discouraged, yung mga panahong ako'y nanghihina na, yung mga panahong ayaw ko na, pero sa pamagitan ng iglesyang ito, narinig ko ang ebanghelyo at ang salita ng Diyos. At kaya ako'y nagpapatuloy, una sa Panginoon, pangalawa sa salita ng Diyos, pangatlo sa church na ito. Mga kapatid, mahalin natin ang iglesia. Dahil ang Panginoon ang puno ng ating iglesia. We thank God for our sanctuary. Paano naman tayo magiging thankful talaga sa church? Paano mo masasabing thankful ka sa church? By our prayer for the church. Panalangin natin. Mahalaga mga kapatid ang panalangin. Don't underestimate the power of prayer. Panalangin natin ng iglesia sa umagang ito, pinapanalangin natin. Maraming mga iglesia ang nangangaral, nawa ay magbigyan ng siklab, init, apoy ang mga puso ng mga nakikinig, panalangin natin ang mga pangangailangan. Alam niyo ba, ang daming mga churches na nagsasara? Nakakalungkot sa Amerika, paubos na ng paubos sa mga fundamental Baptist churches. Let's pray for our churches. Panalangin natin na magtaguyod ang iglesia. So we can show our gratitude to our church by our prayer. Pangalawa, by our presence. Not forsaking the assemblies of God. Sabi ng Panginoon, huwag niyong papabayaan ang mga pagtitipon. Kung mahal niyo ang iglesia, gusto niyong suportahan ang iglesia, kung thankful talaga kayo sa church na ito, by your presence. Yung inyong presensya, mahalaga. Ang inyong presensya ay isang patotoo na sa buong linggo, naging mapagpala ang Diyos, na hindi nagkulang ang Diyos. Ang inyong presensya ay isang patotoo na may problema din siya, may karamdaman din siya, pero nagpapatuloy din siya, nagiging hamon. And every Sunday, every services, we are accountable for the growth of our attendance. So if you are really thankful to God, if you are really thankful to this church, hindi mo papabayaan ang mga pagtitipon ng ating. Malawak po ang ministry. Alam nyo, people come and go, pero ang church nananatili. May I tell you, kumilos man kayo sa gawain ng Diyos o hindi, magpapatuloy ang gawain. Kasi ang Diyos, laging may ginagamit, pero nawa tayo ay maging kasangkapan. Alam nyo, binibilang ko yung mga taga-barangay Kubo, naubos na lahat eh. But how come our church survived? Because of participation. Pero mga kapatid, hindi namin kaya ng isa, dalawa, tatlo. Ano yung pwede mong maging bahagi? Ibulong mo lang, Pastor, gusto ko rin bahagi, natatouch ako dito. We have multitasking. Diba? Yung iba siya na yung ganito, palipat-lipat, Pastor, pwede ba akong kumuha ng slot dyan? Sa driving, marami tayong kailangan na driver. May nag-ahatid ng Wednesday, may nag-ahatid ng Saturday. Meron pa tayong bagong sinusundo sa mga taga-Bukayaw. Wala lang sila ngayon kasi may Bible study mamaya. O Pastor, hindi ako pwede dyan. Pwede ako magpakain sa bata, sa children's ministry.
O pastor, pwede ako mag-Sunday school teacher para yung ibang teacher naman makapakinig din ng preaching, laging sila na lang. Pastor, pwede rin ako sa multimedia. Pastor, yung ating mga damo sa labas, wala na kasi si Kuya Gary, pwede akong maggamas niyan. Tumingin tayo ng pwede nating i-participate sa church, amen? Pastor, talagang busy po sa trabaho, hayaan nyo, sa ibang bagay naman, sa pagbibigay na lamang po. May bahagi. You will not enjoy the church kung wala kang bahagi sa church. In any organization, kahit saan ka dalhin, there is something joy in the life of someone. Merong kakaibang ligaya yung tao na alam niyang meron siyang ginagawa. And may I tell you, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano pero hanggang ngayon wala ka pang nagiging ministry, you will not enjoy this sanctuary. That's why participate. Meron naman mga seasonal, rotational, occasional, yung pag may okasyon, o alam na ng iba yan, pagluto kami na yan. Diba? Pagka mga gatong bagay, meron namang regular, basta you find something for the Lord. Kaya natutuwa ako sa ating church, nagpapatuloy. Sabi ko, how come, naubos ang ating mga worker, aba, talagang ang laking kawalan, walang mga driver, walang mga, even our pastor. Pero paano nagpapatuloy yan? Sapagkat dahil sa pagmamahal, sa participation sa ating iglesia. By our prayers, nagpapasalamat tayo, pinapakita natin ang pagmamahal sa church, by our presence, by our participation, and by our present. Sa pamagitan ng ating kaloob. Ang church po natin ay hindi tayo funded by anyone or by government. It is funded by God and through our faith. Nagge-generate tayo ng mga pangangailangan. Gusto nating tulungan ang ating iglesia, maging kagamit-gamit tayo. Alam niyo, nakakalungkot, maraming mga iglesia napuputulan ng kuryente. Ang tagal ng tumutulo ng bubong, hindi mapaayos. Tapos sasabihin nyo, my God will provide. Buhay ang aming Diyos. Buhay naman talaga ang Diyos eh. Kaya lang, merong mga membro na hindi nagmamalasakit. Kaya, ako lagi kong tinuturo sa atin, magmalasakit tayo sa iglesyang ito. Sapagkat ang iglesyang ito ay isa sa mga legacy na pwede nating iwanan at nagpapasalamat ako sa maraming pagkakataon, hindi tayo binigo ng Diyos. We should be thankful for our sanctuary. And the last, let's go to our material things. We thank God for our supply. But my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Nagpapasalamat ka sa kaligtasan, salvation, sa serbisyo, sa sanctuary, even to His supply. Lord, thank God, my God supply all my needs. Tingnan natin, pagmuni-munian natin yung bawat verse, look at the word but. The word but, it speaks about the situation. It is a conjunction. Pag sinabing but, conjunction ito, medyo nagpalit ng situation. Sa Tagalog, ano ba yung but? Pero, ngunit. Diba, gamitin nyo nga sa sentence yung pero. Diba? Halimbawa. Okay? Wala ko isip pero. Okay? Halimbawa, yung lalaking yun ay pangit. Pero mayaman. Di ba? Pag pumipero, kumakambi, gumaganda, no? Gumaganda. Alam nyo, ang hirap ng bansang Pilipinas, pero masaya. When you hear the word but, it changed the situation. Sabi diyan, unang-unang word, but, it changed the situation. Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap ng buhay. Kawawang-kawawa ng ating bansa. Ang hirap ng buhay. But, buhay pa kayo. Bakit? Hindi lamang because of but. Bakit kayo buhay? My God, that is our source. Dahil sa Diyos. Kaya nga minsan dinadala tayo ng Diyos sa sitwasyon na hindi mo maipaliwanag, na dati kang may inaasahan. Pero bakit nung
Talagang doon ka nakadepende. Mabubuhay ako kasi maganda ang trabaho ko. Mabubuhay ako kasi OFW ako. Mabubuhay ako kasi may sustento ako. Pero minsan tinatagtag ng Diyos lahat ng yan. Para ang ituro mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung kamag-anak mo, hindi yung kalakasan mo, wala kang ituturo. But my God is my source. Thank God for that provision. But is the situation, my God is the source, shall supply. Alam niyo yung salitang shall? Dinouble check ko kahapon yung shall at saka will. Yung shall, ibig sabihin nito ay certainty. Sigurado. Bagamat kung bibitawan ng tao, medyo mahirap. Kaya pala nung sinabi ni MacArthur, I shall return. Bagamat may pwedeng humablang, pero hanggat kaya ko, sisiguraduhin ko, babalik ako dyan. Sabi ng Panginoon, but my God shall supply. Sisiguraduhin ng Diyos na hindi siya magkukulang. Sisiguraduhin ng Diyos na makakaraos ka. Sisiguraduhin ng Diyos na may kakainin ka. Sisiguraduhin ng Diyos na makakarating ka. My God shall supply. Kung tao lang, ang hirap, ang hirap ang hawakan yung kasiguraduhan. Pero bakit tayo may pag-asa? Bakit lumalaban ka sa buhay? Because I know my God, the surety shall supply. Pag-usapan natin yung supply, anong sabi ng Diyos? Anong isusupply ng Diyos? But my God shall supply all my needs. Sufficiency. All my needs. Ano ba yung needs ng tao? Kumakain ka, nabubuhay ka, may shelter ka, may pagmamahal ka. All my needs. Alam niyo kung usaping pangangailangan lang naman, mabubuhay ang tao eh. Mabubuhay ang tao. Nangyari lang talaga na ang dami na nating sobrang kailangan ngayon. Na kailangan lahat ng anak may cellphone na iPhone, na kailangan lahat nakasasakyan, na kailangan lahat naka-wifi, na kailangan araw-araw may load. Although nagiging needs na rin yan. Pero kung usapin kailangan lang, binibigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, I have been young and now I'm old, yet I've never seen a man of God forsaken and begging for bread. Nakakaraos tayo eh. Pero bonus ng buhay na hindi lamang needs. Yung wants, ang dami na nating wants ngayon na ibinibigay ng Diyos. Kung ito'y makakabuti sa iyo at naka-align sa kalooban ng Diyos, binibigay ng Diyos. Pero mga kapatid, kung usaping all your needs, sige nga, mag-reassess tayo ng ating mga cash flow sa buhay. Itira mo lang ang pagkain. Ano ba yung mga kailangan ng tao dati para mabuhay lang? Wala namang gasolina na ano pa? Pagkain, ano pa? Okay. Tubig. Okay, sabihin natin kuryente, kung ano pa man. I-assess mo ang cash in. Maring pasok, no? Kung needs at needs. But because of the demand of the world, di ba? Nahihirapan tayo. Pero gusto rin naman ng Diyos na matikman natin yung wants. Pero ang tingnan mo, yung mabigyan ka lang ng kasapatan ng Diyos na makakain, may tirahan, may pamilya ka, sapat na para ipagpasalamat mo rin sa Panginoon. Because that is the basic needs. For my God shall supply all my needs according to His riches. According to His riches, that is the security. Meron kayong social security system. The money you earn from your work will be your security someday. Siguridad mo na pag ikaw ay nag-retired, mabubuhay ka, pension. That is the security. Ang security natin, according to God's riches. Kaya hindi tayo nababahala sapagkat alam natin, hindi mababangkrap ang Diyos namin. Ano ba yung riches ng Diyos? We can say that His provision is unending. Hindi na uubos. Hindi natitigil ang biyaya ng Diyos. Kaya nyo pa bang balikan lahat ng ulam na kinain nyo? Ang problema nga ng tao ngayon, anong uulamin? Hindi, ilang beses kayong nangamba na baka kayo ay hindi makabayad. Pero hanggang ngayon, pinatutunayan ng Diyos
My provision is unending. And if God prove it, kung pinatunayan ng Diyos noon, bagamat meron tayong worries para sa mga susunod, tingnan natin at alalahanin natin that His provision is unending. Hindi na uubos. Ang kaba ng gobyerno na uubos. Yung ayuda nung pandemic, tumagal lang ng 1 linggo or 1 buwan, 2 buwan, nauubos din. Pero hanggang ngayon, hindi tumitigil ang Diyos sa provisions, sa pangangailangan, sa pagkain natin. Are you not thankful to God? His provision is unending. His provision is unimaginable. Yung hindi mo maipaliwanag. Paano kayo nakasurvive? Yung minsan, at the nick of time, wala ka nang magawa eh. Pero paano kayo nakaraos? Yung hindi mo maipaliwanag na may ginamit ang Diyos para i-bless ka, para makaraos ka. That is God's riches. Unimaginable. Doon sa mga tagpong yon, na it seems there is ending, and seems there's no way, doon mo makikita na sa bandang huli, my God shall supply. His provision is unfathomable. Malalim eh. Minsan pag nagbibiroan kami ni na Pastor Len, nagkakamustahan kami ng mga pera, ng mga ganto-ganto, mga pangangailangan. Ang lagi naming term, kahit ni napapadati, yung balon. Kamusta ang balon natin? Eh pagka talagang walang-wala ang term natin, ako, igang-iga na. Walang nagsasalin. Oo nga, puro palabas, walang nagsasalin ng balon. Ibig sabihin naman ng iba, ay doon ka humiram kay mama, malalim ang balon. May mga ganun eh. Okay? Pag sinabing fathom yung lalim, ang Diyos napakalalim. We cannot exhaust His riches. Alam niyo ba, lahat kayang ibigay ng Diyos. Minsan nga lang, hindi niya agad ibibigay. To test your faith. Minsan may mas magandang plano. Minsan, alam niya ang... Sabi ng Panginoon, He that spared not His own Son, but delivered Him up from us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Naintindihan niyo? Lahat, yung anak nga niyang nag-iisa, hindi niya pinagdamot. Ano pa kaya yung hinihingi mo na ipagdadamot niya? Naibigay niya ang kanyang anak. Kaya lang, minsan, may tamang timing, may tamang lugar, may tamang season. But usaping God's economy, it is unfathomable. Ito ang maganda, God's provision is unconditional. Although ang Diyos, pinagpapala talaga yung mga malapit sa Kanya, mga mananampalataya, pero everybody, each one of us, dumating yung time na tayo ay lumayo din sa Panginoon. Nung hindi kayo mananampalataya, wala kayo sa Diyos. Ang tanong, hindi ba sumikat sa inyong araw? Hindi ba kayo nakakain? Ibig sabihin ng God's provision is unconditional. Minsan, walang pamantayan ng Diyos eh. Sapagkat attributes na yon, siya ay giver. Mahalin mo man siya o hindi, magtapat ka man sa Kanya o hindi, tapat ang Diyos. Ang daming beses sa iyong buhay, tingnan natin ang ating buhay sa kabila ng pagkukulang mo, sa kabila ng paglayo mo, pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nandun pa rin ang provision ng Diyos because His provision is unconditional. That's why, mga kapatid, the art of thanksgiving, we thank God for our salvation. Sa una pa lang, sapat na. We thank God for our service. Nagpapasalamat tayo, nandito tayo, may ginagawa tayo sa Panginoon. We thank God for the sanctuary. Salamat sapagkat merong church. And we thank God for our supply. If you will study and master the art of thanksgiving, ang puso mo hanggat hindi napapalitan ng pusong mapagpasalamat, hindi ka maglalaan ng pag-ibig. Hanggat hindi mo nakikitang mabuti ang asawa mo, hindi mo iibigin ng totoo. Hanggat hindi mo nakikita kung ano ang kayang ibigay sa iyo ng paaralang yan, ng trabahong yan, hindi mo pagbubutihin ang trabaho mo. At hanggat hindi mo nakikitang mabuti ang Diyos, hindi mo mamahalin ng tunay at lubos ang Diyos. That's why if you want to be in the ministry, you should learn the art of thanksgiving.
giving.